Okay, so this is our first problem for the wire rope design, no? A wire rope na gawa sa steel, ha? Okay? In a coal mine hoist, so hoist siya, the weight of the cage or yung lalagyan, the load is 20 kips. The shaft is 400 feet deep. The cage is accelerated from rest to 1,600 fpm in 6 seconds. A single, so isa lang daw, na 6x19 IPS, okay, improved flow steel. Then yung diameter ng rope is 1 3/4 inch is used. Wound on an 8 feet drum. So letter A, include the energy force, but take the static view and compute the factor of safety with and without allowances for bending. Letter B, if n is equal to 1.35 based on fatigue, what is the expected life? And C, let the cage be at the bottom of the shaft and ignore the effect of the rope's weight. Okay. A load of 14 kips is gradually applied to the 6 kip cage. Ayan. So how much is the reflection of the cable to the load and the additional energy absorbed? For educational purposes, and for a load of 0.2 down ng FU, compute the energy that this 400 feet rope can absorb and compare it with that for a 400 feet na 1 3/4 diameter as rolled na 1045 steel rod. So meet the weights of the rope and rod, and what is the energy per pound of material in each case. Okay, so let's go. Okay, so ito yung ating schematic diagram, no? Ayan, so meron tayong drum dito, so iikot yung drum, then tataas naman itong cage natin tsaka yung load. Okay, so ito yung mga given, yung weight ng load 20 kips, and then weight ng load tsaka ano pala yan, no? Weight ng load tsaka ng weight ng load. Okay, ang formula natin for N, that is equal to FU, the ultimate tensile force, less the bending force over Ft, no? So, makikita natin ang formula na ito sa page 472, design of machine elements by Fairs. Ayan. Okay, so with bending muna tayo, and then pagkatapos nyan ay without. Ang FU natin, or yun, that is the ultimate, no? Okay, tensile strength ng wire rope. Okay, so makikita natin yan sa table 8028. Okay na lang natin dito. So from table 8028, anong page na nga ba to? This is page 605, no? Okay. Okay, so bali ito yung ating table 8028. Okay, so ang material natin ay 6x19. Ito siya. 6x19 na wire rope. And then ang kanyang diameter is, rope diameter is 1 3/4. Asan ba ang 1 3/4 dito? 1 3/4. Ito siya. Okay? Ayan. So, kung titignan natin, that is IPS. So, IPS siya. Ang kanyang tensile strength, ito yon, 124. Okay, ang unit niya ay naka-kips yan, no? 124. Ayan. Okay, so balik tayo doon. That is FU is equal, hindi pala naka-kips, naka-tons yun. 124 tons, no? Okay, so kung i-convert natin yan into kips, mag-multiply lang tayo ng 2 para maging kips. So that is 248 kips. So check na natin to. So since meron naman na, next is the FB. Ano ba ang FB? Okay, so ayan, ang FB or the equivalent bending load, ito siya,
That is FB is equal to SB times AM. Or yung AM na yan, that is the cross-sectional ng wire rope. Okay? So, ang SB natin, ito, familiar naman siguro kayo sa formula na ito, that is EC over R. Okay? That is the bending stress. Kapag ang pinag-usapan natin dito ay mga mga circular, mga wire rope, mga ganyan, na rod, mga ganon, yung mga flexible, no? Okay? Ayan. So, kung i-derive yan, that is diameter ng wire, okay, divided by diameter ng sheave. Ayan. Okay, so balik tayo doon. FB is equal to SB times AM. And then, ang SB natin, that is E ng wire ito wire. E ng wire. Diameter ng wire divided by diameter ng sheave times AM. Okay? Balik tayo doon. Tingnan, verify lang natin. Saan na kaya yun? Ito. E diameter ng tama. Okay? Then next is, ano ba ang E ng wire? Ang wire na binabanggit natin ay yung hibla, no? Yung hibla. Yung isang piraso o yung isang hibla ng wire rope. Yan yung E ng wire. So, since that is made of steel, no? Steel naman yon. Alam naman natin na ang E ng steel is yung standard 30 times 10 raised to 3 KSI. Okay, so check na natin to. Yung diameter naman ng wire, okay, so makikita natin ito sa table 8028. So balik tayo dun sa table 8028. Okay, ito. Andito yung diameter ng wire for 6 by 19. That is equal to 0.067 ng DR. Malabo nga lang, no? Okay. So diameter ng wire, that is equal to 0.067 ng diameter ng rope. Okay. So check na natin to. Ito, meron na yan. Then yung AM naman, ang AM is ito. Oh, ang ibig sabihin ng M dyan, yung metal. Yung wire rope mismo, no? Okay? Kasi hindi naman pure na bilog yung yung wire rope natin. Parang ganito ang mangyayari. Halimbawa, meron kang mga strand dyan. Yan. Okay, for example, 5. So may mga spaces dito, no? Yung mga space na mga yan, okay? Ito sa pagitan ng each strand, no? So kaya ang formula natin doon, ang formula, di ba, ang alam natin ang cross sectional area is pi over 4d square. Okay? Hindi natin pwedeng gamitin yun dito, no? Kasi hindi naman siya perfect na circle. Okay? So balik tayo doon. That is 0.4 ng dr square. Ang unit niya ay square inch. Okay? Ay, nakalimutan natin, din naman na pala, yung page saka yung table. Okay? Then, ang AM, that is equal to 0.4 diameter ng rope square. Okay? So, kompleto na ba? Ayun. Yung sheave natin, naka 8 feet, so 26 inch yan. So, FB is equal to 30 times 10 raised to 3. So, magkakancel yung mga units natin dito, no? Kasi naka-KSI tayo yung ating naka-KSI yung ating E. So, magiging kips din yung lalabas dito, no? Diameter ng wire is, dapat kinuha pa pala muna natin yung diameter ng wire. Okay, so diameter ng wire, that is equal, dilagay na lang natin dito pala, no? So, substitute lang natin dito yung 1.75. So, yung lalabas na diameter ng wire ay 0.11725 inch. Okay, then ito, substitute din natin yung 1 and 3/4 dito. Ang lalabas for the area AM is 1.225 inch square. Okay,
Then, substitute doon sa ating formula. So, FB is equal to 30 times 10 raised to 3. Okay, then D 0.11725 over 96 times AM na 1.225. So, FB is equal to 44.89 kips. May nakalimutan pala ako, no? Balik tayo dun sa eto. Meron din tayong approximate formula for FU. Okay? So, for IPS, asan na yung for 6/19? Ayan, no? For 6/19, ito, ang approximate na ano natin is 48 dr square yung FU. Okay? Ayan. So, since given naman na yung diameter ng rope, i-multiply mo lang dyan. Kaya lang kasi, mas accurate kasi kapag yung table. Approximate lang kasi yun, no? Approximate lang yun. Anyway, pwede mo namang gamitin to, for example, no? Kapag ang hinahanap ay yung rope diameter, DR ang hinahanap. Okay? So, FB, check na natin si FB. Then, si FT naman, mag-draw tayo ng, ano, FBD, free body diagram. Ito yung ating cage, saka yung ating load. Ayan. So, mayroong tension dito sa rope. Tawagin natin na total kasi kasama dyan yung weight ng rope saka yung reverse effective force. Then, ito naman yung total weight, no? Okay? And then, ang reverse effective force natin, always na against or opposite doon sa direction. So, ito, yung ano natin, cage, pataas kasi siya eh. So, ang reverse effective force natin ay pababa. So, opposite, no? Ngayon, summation forces Y or sabihin na lang natin lahat ng forces na pataas ay equal dun sa pababa. Okay, so ano ba yung force na pataas? FT lang naman, no? Ang pababa natin ay total weight plus REF. Okay, reverse effective force. Okay, isa-isahin natin ang total weight. That is equal to weight ng cage plus weight ng load, 20 yon. Kips na, 20 kips plus weight ng rope. Okay, dagdag natin yung weight ng rope dyan. Kasi hindi naman sinabi sa problem na in-ignore natin. Okay, ano ba ang weight ng rope? Meron tayong approximate. Ulit dito. Ito oh, W, sabi niya. W or yung parang weight per linear foot, no? Weight per foot is equal to 1.6 dr square. Okay? So 1.6 dr square. So kung kukunin natin yung weight, i-multiply lang natin siya ng length. Okay. So total weight, weight ng rope muna, that is equal to 1. Ano na ulit yun? 1.6 dr square. So 1.6 dr square times length, no? Ayan. So, substitute lang natin dito yung diameter ng rope, which is 1 3/4 inch, and then yung length natin is 400 feet. Kasi ang unit nito ay pound per foot, so magkakancel yung feet sa taas, foot dun sa baba. So, ang weight ng rope na lalabas dyan ay naka-pounds na, naka-pounds. Kung babalikan natin yung ating, ito naka-pounds. So, since yung unit natin doon sa load ay naka-kips, i-divide lang natin siya ng 1,000 para maging kips. Okay? So, this will be 1.96 kips. Ayan. So, meron na tayong weight total. So, weight total is equal to 21.96 kips. Ayan. So, check na natin si total weight. Ang reverse effective force naman, kung babalikan natin yung ating statics or dynamics, no? That is equal to the mass times the acceleration, or that is equal to
weight, lagyan na lang natin to ng total, si total naman yan, divided by g times acceleration. Ayan. Okay? So, since parehas yung unit ng acceleration tsaka yung gravity, magkakancel yung units nila. No? Ang total weight natin is 21.96. Okay? Acceleration, kung babalikan natin yung ating dynamics, that is BF less BO. So, final velocity divided by less initial velocity or original velocity divided by the time. So, substitute lang natin dito yung velocity. Dapat naka-ano pala to, no? Feet per second square. So, ang final velocity is 1,600. I-divide natin ng 60 para maging feet per second, no? Less 0 divided by time is 6. So, acceleration is 4.44 feet per second square. Okay. And then next is reverse effective force. Ang weight total natin is 21.96 multiplied by 4.44 divided by 32.2 yung ating gravity. Reverse effective force is equal to 30.28 pounds, no? Saglit, naka-kips pala. So diretso na natin siya ng kips. Naka-kips pala yung 21.96 diyan. So this will become 3.028 kips. So okay na rin to. So ang FT, sum lang natin yan. Yung weight total is 21.96 yung weight total, tapos yung reverse effective force is 3.028. Approximately, that is equal to 25 kips yung ating total force. So ayan, kompleto na, no? Pasensya na kung di ko na sinusulat yung yung mga iba dito kasi nagtitipid tayo ng space. Okay? Ayan. So ang N natin is equal to 25, mali, FU pala, 248 less bending is 44.89. So, mas malakas pa pala yung bending stress kaysa dun sa yung bending force kaysa dun sa total, no? So divided by 25. So N is equal to 8.12. Ayan. So take note na ang factor of safety natin na 8.12 is kapag merong bending. So kapag walang bending, ang N natin, tanggalin lang natin yung FB doon. Without bending, FT. So tanggalin na natin yung FB. Baliktad, FQ dapat to. FU divided by FT. Okay, so substitute lang natin yung 248 tsaka yung FT natin na 25. So ang N kapag without bending, expected siyempre na mas maliit yan, ay mas malaki yung ating factor of safety kapag walang bending, no? So yan, that is for letter A. For letter B, find daw yung life niya o number of cycles, kung ilang ulit siyang tataas bababa. Ayun yun, bago siya, kumbaga yan yung kanyang life bago siya mag failure, no? Okay, for N is equal to 1.35 based on fatigue. So kapag fatigue, alam nyo naman na kapag fatigue ang pinag-usapan, that is merong cycle talaga or paulit-ulit, no? Okay, so that is ang formula natin for fatigue. Okay, that is equal to dr ds twice 2n ft divided by pressure divided by ultimate strength times ultimate strength. So makikita natin ito sa page 473, no? Design of machine elements by
pairs. Okay? Paano kaya yung formula na yan? Paano kaya yung formula yan? Paano kaya na-derive yan? Sige, so explain natin, no? Asan na yun? Ito. So, mag-focus tayo dito sa figure 17.29. Ito yung front view. Ito yung front view natin para doon sa sheave, no? So, ito yung kanyang DS. Then, meron kang dalawang FT dito. Ito yung tensile force doon sa wire rope. Siyempre, ayan. Okay? Dalawa yan. And then, ito naman yung kanyang ano to? Cross-section, no? Tama, cross-section. Ayan. Okay? So, itong mga force dyan, yung mga arrow na yan, yung mga force yan, force na ano, kumbaga, ayan, sila. Okay? So, kung i-compute kasi natin yung pressure, P is equal to F T divided by, dalawa pala to, dalawa, diameter ng sheave, no? Okay? Diameter ng sheave times DR pa pala. Kung titignan kasi natin sa top view, parang ganito yung mangyayari yung top view. Okay? Ito yung ating DS, ito naman yung kanal lang yung binabanggit ko dito yung kanal or yung sheave. Ito naman yung DR. So yan yung kanyang area. Okay? So diyan galing yung formula natin. Dinagdagan nga lang ng N, no? Tsaka dinagdagan ng P, SU. Okay? Parang ganito ang nangyari. 2N. P multiplied by SU ni. P over SU para mag-cancel yung SU din dyan. So parehas lang. Makakancel din to. 2N FT over DRDS. Okay, so dyan. So yan yung derivation ng formula for tawag na yan. Kapag ang gagamitin natin, kapag ang pinag-usapan natin ay fatigue strength, no? Okay? So yan. So ang kailangan natin kunin dito ay yung P over SU. Okay? Explain ko mamaya kung bakit kailangan natin kunin yan. So DR, meron naman na tayong DR, yung DS natin, convert lang natin yan to inch. 2, yung FT, meron na rin. Yung SU na lang ang problema. Okay? So ang SU natin, makikita yan sa anong page kaya to? From page, anong page yung SU dito? 471 for IPS. Ang SU niya ay nagre-range sa that is 240 to 280 KSI. Okay? So hanggang ang kukunin natin na average, ang average niya ay 260 KSI. So yan yung gagamitin natin. Ipakita ko lang kung saan banda yon. Saan ba yun? Dito kaya yun. Ayun, tama. Ito siya, ito. Improve flow steel, sabi niya, IPS, which has an ultimate tensile strength, ayan, between 240 and 280. So, kukunin natin yung average, yun yung gagamitin natin. Okay, so check na natin to. Yung P, kompleto na, no? So, substitute lang natin, DR is 1 3/4, and then yung DS is 96 inch, ito, dito yung ating DS. Yung FT nakuha naman na natin. Tapos yung SU, kung masasolve natin na P over SU, pasensya na kayo kung di ko sinusulat, no? Yung buo, tipid sa space. Pero siyempre sa inyong solution, kailangan yung pakita yan. Okay? Or sige, okay lang din naman na hindi nyo na kailangan. Hindi kailangan pakita, no? Complete solution. Okay? Kung masasolve natin dyan na P over SU ay 0.001, tama ba? Dalawa. 55. Okay? Ayan. Okay. We have a figure, no? Para makuha natin yung, estimate natin yung number of cycles. Ito, figure 17.30. Pressure ratio, number of cycles to failure. Okay? Ayan. Nakikita to sa page. Anong page na ulit ito? 473, no? Ito yung number of cycles, yung nasa baba.
O yung nasa x-axis natin, parang ganun na lang. And then, P over ratio naman yung ating nasa y-axis. Okay? So, hanapin natin yung 6 by 19. Ito yung 6 by 19. Then, ito naman yung, andito naman yung 0. Dito banda yung 0.001, no? So, kung yung 0.00155, so parang somewhere in between, no? Somewhere in between, na mas matas ng konti. Okay, siguro mga dito banda 6 by 19. Ayun, parang sabihin na lang natin na sumakto dito, no? Ayan. Ito banda, yung intersection ng 6 by 19 tsaka yung 0.00155, no? So, 7, para approximately 7, that is raised to 4 naman yun. 6 ata to or 5. 5 ata yan. Times 10 raised to 5 ata. Tama, malabo yung libro. Local lang kasi yung libro eh, no? So, number of cycles bago siya mag-failure or number of bends. Okay, so ilang beses ba natataas, bababa. Parang ganon. Is 7 times 10 raised to 5. So, after nyan, delikado na, no? Kapag lumagpas pa ng 7 times 10 raised to 5, delikado na. Malapit na siyang bumigay. Malapit nang bumigay yung wire rope. Okay, so that is for letter B. And for letter C, hanapin daw natin yung deflection, no? Ayan yung formula natin for deflection. And yung energy, ang formula natin or yung notation natin for energy is U. Okay? For a load of 14 kips. Take note, ang weight ng rope dito, neglect daw is 0. Okay? So, if you still remember, no, sa machine design 1, ang formula natin that is FL over AE. Tama ba? So, palitan lang natin ng yung load, na yung F ng load, that is 14 kips, no? Okay? Take note pala, AM to AM. Tignan natin. FL over AM. AM to, tapos E ng rope. Okay. Magkaiba yung E ng rope doon sa E ng wire, no? Ang E ng wire, mas malaki compared doon sa E ng rope. Kasi nga, yung rope kasi yung buo na yun eh. Yung buo na yun. Yung buong rope. Kapag yung E ng wire, that is yung isang hibla doon sa wire rope. So, kung titignan natin dito sa sana yung table 8020. Dito yata. Yan. E ng rope kapag ay 6 by 19. Yan. That is 12 times 10 raised to 6 psi or that is 12 times 10 raised to 3 psi. So, substitute lang natin. Substitute mo lang yung F. That is 14. Yung length natin dito is ano to? 400 feet, no? I-convert mo lang yan into inch, times mo lang ng 12. Yung AM na sukuha na natin kanina, dito yung AM, ayan, 1.225. Tsaka yung ER is 12 times 10 raised to 3. So, masosolve natin dito na deflection. Okay? That is equal to, ilan kaya to? 4.57 inch. Ayan. How about yung energy? Okay, yung U natin, if you still remember, ang U is, that is equal to 1/2 ng F times deflection. Okay, tama ba? Or mali? Wait lang, parang F times ano ata to Bakit may 1/2 pa doon? Hindi. I-check ko lang, no? Ang formula kasi na ito, kung maalala ko, sa flywheel sa ata to Okay? Tama nga, ganyan nga yan. So, substitute mo lang yung 14 dito, at saka yung 4.57 dito sa deflection. So, U is equal to approximately 32 inch, no? Inch skips. Ang unit natin for
The deflection is inch, then yung F is naka-caps, kaya inch caps yung ating U. Okay? For letter D, siguro mag-gawa na lang ulit tayo ng panibagong board. Ayan. So for letter D, i-solve daw natin. Ano na ulit yung i-solve dito? Solve U. Sabi niya, if ang F daw natin is 0.2 ng FU. Okay? FU. But, sabi niya, dalawa yung material natin, no? Dalawang case to, no? Okay? Dalawa. So, yung una is, tawag dito, yung una is, yung wire rope. Okay? Then, yung pangalawa naman ay, lagay na lang natin, paano ba? First is for wire rope. For wire rope, tapos, and for 1 and 3/4 inch na rod na ang material ay C10 45 as rolled. So dalawa yan, no? Okay. So formula for U is 1/2 ng F times deflection. So, solve muna natin yung deflection. For the rope, deflection is equal to, ano ba yung ano dito? Saglit, kailangan pala muna natin kunin yung, yung FU pala. Meron na tayo for FU kapag sa ano, no? Ang FU natin for wire rope is meron na. That is 248, no? So, 0.2 times 248 yung ating F. FL over AE. FL, then 400 times 12. Ang area is 1.225 inch square AE. Ang inang rope is 12 times 10 raised to 3 KSI. Okay? So for wire rope, that is equal to 16.2, no? 16.2 inch. So malaki-laki din, no? Okay, so malaki kasi yung F. Ayan. And then U is equal to 1/2 na, ano na ulit yung force? 0.2 times 248. Ako, malaki yung ating FU, yung F times 16.2. So malamang malaki-laki din yung energy. This is equal to, ano to? Ayun. 401.76 inch skips. That is for the wire rope, no? Samantalang for the ano man, for the rod, kailangan mo natin kunin yung FU. FU is equal to SU times the cross-sectional area of the rod. Okay? Ang SU ng C10 45, no, C10 45. So from table 87, dun makikita ang C10 45. Anong page ba to? Page 576. For C10 45 as rolled. Okay. SU is equal to 96 KSI. Okay. So, okay na to. Then, yung cross-sectional area naman, tama ba?
FU, SU, keeps. Tama naman. Okay. So FU is equal to 96 keeps per inch square multiplied by cross-sectional area, that is equal to pi over 4 times 1 and 3/4 inch square. Square natin yan. So, ang FU na masasolve dyan ay FU. So, 96 times pi over 4 times 1.75 square is 231. Sabihin na lang natin na sa 231, no? 231 keeps yung FU. Okay? So, okay na. Tama. Ayan. So, the deflection is 0.2 times 231 multiplied by 400 times 12 divided by area. Dapat kinumpute ko na pala dito yung area. So, the cross-sectional area is, para ano, wala nang gaanong sinusulat, 2.405. Yan. So, area is 2.405. Diba? Inch square. Kung titignan ninyo, di ba ang layo ng, ng cross-sectional area doon sa area ng wire rope, kasi mayroong mga spaces doon, kapati doon sa gitna mayroong gitna ng wire rope, mayroong doon space na. And then ano pa, ang E pa pala, nakalimutan kong dito, makikita din natin doon ng E is equal to, still naman to automatic yan, 30 times 10 raised to 3 KSI. Okay, so 30 times 10 raised to 3. Ayan. So, the deflection is 3.07. Okay. So, mas matibay pala, no? Sabihin na lang natin na mas matibay. Tama, mas matibay kapag yung iron ang gagamitin mo. Okay. And then next is, ayan. Di pa pala yan yung sagot. U is equal to 1/2 ng F, that is 0.2 times 231 times deflection 3.07 inch. So U, kapag rad ang gagamitin natin ay 70.89 inch skips. Okay. Now next, ano daw yung tanong kanina? To meet the whistle. What is the energy per pound of the material in its case? So, energy per unit pound, no? Per weight. Okay. Is equal to, unahin na lang muna natin yung wire rope. Ano ba yung energy dito? 401.76. And then, ang weight ng rope is, 1.96 kanina, na 1.96 kips. This is naka-inch kips na. So, 1.96 kips. Okay. Now, gawin natin, tanggalin na nga lang to. Gawin natin, kasi per pound yung sinasabi ng problem. So, multiply lang natin yan ng 1,000 para maging pounds, no? 1,000. Okay, naka-pounds na to. So, for the wire rope, the energy per unit per pound is equal to ito, 0.205 inch skips. Okay, kada isang pound. Okay, that is for wire rope. And then for for the rod, ang problema natin sa rod, wala pa tayong weight para doon sa rod. Okay? Weight is equal to the density times the volume, no? Okay? Okay, kung babalikan natin yung C10, yung table 87 for C10 as rolled, ang density niya ay 0. Ano na ulit ito yung density?
284, no? 284 pound per cubic inch. Ayan yung kanyang density. Okay, how about the volume? That is pi area times the length, no? That is density area times the length. Okay, haba. So, this is 0.284 pound per cubic inch. Then, area, nasolve na natin yung area kanina. Tama ba? Asan na yung area? Ayun, 2.405. Ayan. 2.405 inch square. Ayan yung area. And then length, 400, no? Multiply natin ng 12 para maging inch. Okay, so cancel to. Lahat naka-cube na. Ayan. Pounds na lang yung matitira. Okay? So this is 3,279 pound. Okay? So the energy per unit weight for the rod is, ano ba yung energy kanina? 70.89, no? 0.89 divided by 3,279. So inch skips per pound is 0.0216 inch skips per pound. So that is the energy per unit weight of the material kapag ang weight natin or yung F natin is equal to 0.2 ng FU. Okay? So ayan, so nasolve na natin ang number 1. Thank you for listening.